Provisional jeepney fare hike at aplikasyon sa special permit ating pag-uusapan kasama si Technical Division Head Joel Bolano ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB. Sir Joel, magandang tanghali po. Magandang tanghali ninyo at kay Director Kenneth Reggie at sa lahat ng mga taga-subaybay. Ano po ang dahilan, sir, ng approval sa provisional jeepney fare hike? At sa effectivity nito sa October 8, tama po ba hindi na kailangan ng bagong fare matrix ng mga PUJ? Opo, thank you, Ms. Linia. Tama po, effective to sa October 8. At ito po ay provisional o pansamantala. Kaya nakatuon po yung ating board doon po sa presyo ng ating ng fuel. So yung final decision po ng board nito ay ilalabas after po siguro ng hearing sa November. So habang dinidinig po yung main petition ay naglabas po muna ng provisional increase po ang LTFRB. Okay, Sir Joel, so bukod po sa pagtaas ng pasahe sa jeep, ano po ang iba pang alternatibo na paraan ng LTFRB upang alalayan ang transport sector ng bansa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo? Thank you, Director Glenn. Isa po doon yung ating patuloy pamimigay ng fuel subsidy at meron pa rin po tayong service contracting program. Ito po yung programa po na binabayaran po natin yung ating mga public transport sa kanila pong pagbabiyahe sa per kilometer na ipapatupad din po ngayong taon. Sir, ano po ang masasabi ng LTFRB sa sinabi ng commuter groups na hindi raw sustainable option ang taas pasahe kasi darating sa punto na magiging beneficial sa commuters daw ang mga bisikleta o motorsiklo? Alam mo, Ms. Linia, sa ngayon, yung ating public transport, heavily dependent tayo sa fuel. Kaya konting paggalaw po ng fuel prices, affected po yung ating public transport. But tama po, kaya nga po meron tayong mga program sa ating pamahalaan like yung ating PUV modernization at kasama rin po din yung paggamit po ng active transport. Hopefully in the future ay mabawasan po yung ating dependency sa fuel pagdating po sa public transport. Sir, kailan naman po natin naasahang ilalabas ang desisyon para sa main petition sa taas ng pasahe? Director, meron pa po isang board hearing po ang LTFRB sa November. So hopefully po after the hearing, makapaglabas na po ang LTFRB ng final decision po doon sa petition for fare increase ng ating public transport. Okay, sa ibang usapin naman po, inumpisahan na ng LTFRB ang aplikasyon ng special permit para sa darating na undas. Ilang araw po ang validity ng permit na ito? Alam mo, Ms. Lia, dati po, 4 days lang ito, dahil nagkataon na may election din po tayo sa October 30, at bukod doon, medyo may mga ipit na araw pagka po ito ay gamitin ng bakasyon ng ating mga kababayan. Hinabaan po ito ng LTFRB. Ginawa po itong 16 days. So from October 20 to November 6 po yung validity ng special permit. Sir, may datos na po ba tayo kung ilan ang ilalabas ninyong special permits and kailan po ito posibleng mag-apply yung ating mga bus units para dito? Yung pong number, Director, nagbabari po yan. Pero average po every special season natin, hindi po siya bumababa sa 500 units na ina-allow natin to different routes. At yung pag-apply naman po ay matatapos ito hanggang sa Biyernes. So yung ating mga operators ay inaanyayahan natin na pwede pa po sila mag-file until Friday for the special permit. Sir, bukod po sa undas, maglalabas din po ba ang LTFRB ng special permit para naman sa Kapaskuhan? Yes, Ms. Linia. Pagkatapos lang po ng undas ay mga second week po ng November, mag-start na ulit tayo na magproseso o magpalabas ng mga guidelines para naman po sa special permit para po sa Kapaskuhan. Okay.
Sir, so bukod doon sa holidays, alam natin darating ang halalan, ano? Bukod po ba dito sa permits ngayon, meron po ba tayong mga permits doon sa mga holidays ngayon, halalan sa taong ito na inyong ilalabas? Po. Tama po, Director. No? Kasama po yan sa pag-issue po ng LTFRB ng mga additional public transport natin going to provinces. Nagkataon nga po, kasabay ng undas natin yung eleksyon, kaya kasama po siya sa pinagkahandaan po ng LTFRB. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating programa ngayon, sir. Thank you, Ms. Nilia. Para po sa ating mga kababayan, yung pong provisional fare increase ay doon lang po yung idadagdag sa minimum fare. At wala pong pagbabago doon sa ating succeeding kilometer. Kaya nga po, hindi po tayo nagpalabas ng fare matrix dahil po ito ay provisional lang po. So, kung mayroon po kayong mga mararanasan mga violations, pwede po kayo mag-file o magtumawag sa hotline po ng LTFRB. 24/7 po ito, 134. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras at sa mga impormasyong inyong ibinahagi. Ating pong nakapanayam si Technical Division Head Joel Bolano ng LTFRB. Thank you at magandang umaga.